Sinasabi ng system na si Kazam ay naging kaanib sa Raiden. Tumaas ng 100 ang charm mo, tuwang-tuwa si Grid at tumatawa at sinasabi nito na maganda. Sumali talaga siya sa kanya, naisip niyang magparami ng ilang mga assassin. Kaya niya ba silang sanayin at protektahan din ang kanyang pamilya? Sinasabi ni Kazam na mayroon siyang ilang mga underling na natutunan ang mga pamamaraan ni Daruka at naging bahagi ng Silver Dragon Squadron noon. Sapat na sila para sanayin ang mga tao, sinasabi ni Grid na okay. Pagkatapos, mula ngayon, siya na ang kapitan ng Overgeared Shadow. Sinasabi ni Kazam na oo, naiintindihan niya, nagtataka at sa isip-isip ni Kazam na isang Overgeared Shadow. Dahil ba gumagamit siya ng Shadow, at ano ang ibig sabihin ng Overgeared sa unahan nito? Nilabas ni Grid ang Great Lord Sword at sa isip-isip nito na ang taong ito ay talagang isang taong hindi kapani-paniwalang malakas. Tignan nila ang kanyang information, name, Kazam, level, 401. Age, 36, gender, male, job, Overgeared Shadows Captain. Strength, 2,107, stamina, 1,158, agility, 4,400, intelligence, 933. Persistence, 3,550. Title, King of Shadows. Ang kahusayan at pinsala na output ng Shadow Techniques ay lubos na pinahusay. Title, Disciple of Lantier. Natutunan niya ang teorya sa likod ng Lancier's methods. Gayunpaman, wala siyang sapat na talento para magamit ang mga ito ng maayos. Title, Last of the Nero Clan. May pasilidad ang Nero Clan para makisalamuha sa kadiliman. Si Kazam, na kanilang huling nakaligtas, ay nakakakuha ng bonus effect habang gumagamit ng stealth. Gayunpaman, dahil sa kanyang mahahabang braso, medyo mas mababa ang damage output ng ilang physical techniques, skills, trap installation, Daruka's methods, A+. Evolved body techniques, A evolved sword techniques, A evolved throwing techniques, S evolved assassination, S Nero's stealth techniques, S. Ultimate shadow technique S+, Launcher's methods, SS. Sa isip-isip ni Grid na bagamat ang kanyang tanging espesyal na stat ay pagpupursige, ang bilang ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa tingin niya siya ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. Ang kanyang strength at agility ay medyo mataas din. Ang kanyang max fighting capability ay parang maihahambing kay Asmafel. Kung ito ay isang battlefield na maraming anino, siya ay dapat na isang mandirigma na maihahambing kay Piaro. Mukhang may nakamamanghang tao siya, sinasabi ni Lowell na tinawagan niya na ang mga trabahador, kaya malapit na itong ayusin. Humihingi naman ng paumanhin si Lowell at sinasabi nito na hindi niya alam na may katulad niya, na malapit sa Young Lord. Sinasabi ni Grid na ayos lang, dahil dito, nagkaroon siya ng isang taong talagang mahalaga. Naayos niya na ba ang room ng kapitan? Sinasabi ni Lowell na oo, hiniling niya sa kanila na maghanda ng isa. Sinasabi ni Grid na Kazam, pumunta siya sa captain room at magpahinga. Isa pa, may gusto siyang itanong sa kanya, nagtataka naman si Lowell kung bakit nagbubulungan yung dalawa. Sinasabi ni Kazam na naiintindihan niya, aalis na siya. Sinasabi ni Grid na salamat sa pagsang-ayon sa kanya na hindi makatwirang kahilingan. Sinasabi ni Lowell na Mr. Grid, may ibibigay siya sa kanya na report. Punta sila sa opisina, sinasabi ni Grid na ngayon napantanto niya ito, hindi ba dapat gamitin niya ng mas madalas ang opisina niya? Kung tutuusin, ito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa kanya. Sinasabi ni Lowell na kahit kinakatawan niya siya, hindi siya pwedeng maging Mr. Grid. Hinding-hindi siya mangangahas na umupo sa pwesto niya. Kaya, nakikiusap siya na panatilihin ang kanyang dignidad, sinasabi ni Grid na ang overthinking niya. Isang kwarto lang ito, okay, pakinggan nila ang report habang pumupunta sa opisina. Sinasabi ni Grid na kaya umalis si Pixord papuntang Cork Island. Sinasabi ni Lowell na oo, gaya ng napag-usapan nila noon, wala silang choice kundi isuko ang Cork Island. Dahil dyan, na-absorb nila si Earl Asher at ang kanyang 7,000 sundalo, kaya malaki ang trade-off. Nagbuntong hininga si Grid at sinasabi nito na ngunit gayon pa man, hindi niya inaasahan na pupunta siya ng mag-isa upang subukang ipagtanggol ito, kahit papaano ng mag-isa. Parang masyado nilang binilisan ang sentimiento ni Pixord sa Cork Island. Oh, ito pera ng kanilang lupain, after all, hindi niya kayang hayaan si Pixord na dalhin lahat ng pasanin. Pupunta din siya sa Cork Island,
Sinasabi ni Lowell na my lord, kung ang iyong paglakas ay tumigil, ito ay isang malaking dagok sa kanila. Sinasabi ni Greed na pero si Picksword ang pinag-uusapan. Hindi niya siya kayang iwan mag-isa, sa isip-isip ni Lowell na mukhang determinado siya. Sinasabi ni Greed na ipinagkatiwala niya sa kanya ang kanyang guild at teritoryo. Inaasar niya siya, hindi siya pinapansin sa halip na gantihan siya sa kanyang kabaitan. Walang paraan na magagawa niya yun. Kung gumawa siya ng mga item para sa mga sundalo sa Cork Island, medyo lalago siya, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Pasekreto naman tinawagan ni Lowell si Picksword at sinasabi ni Picksword na God Greed, huwag na siyang pumunta. Naiintindihan niya kung bakit kailangan nilang isuko ang Cork Island, ngunit pumunta siya dito mag-isa ng kusa. Nabigla naman dito si Greed at napapasigaw ng pangalan ni Picksword. Galit na sinasabi ni Greed kay Lowell na ikaw brat, nagpadala ba siya ng mensahe kay Picksword? Sinasabi ni Picksword na siya ang master, ang bigat sa kanyang mga balikat ay hindi maikukumpara sa karaniwang miyembro. Huwag siyang mawala sa kanyang focus, at sa pamamagitan ng pagsisikap na alagaan ang lahat at tumuon lamang sa pag-abot sa tuktok. Pagkatapos ng lahat, kung hindi niya maprotektahan ang Cork Island, kailangan niyang bawiin ito. Yan ang dapat gawin ng isang master, sa isip-isip ni Greed na nagawa niyang taasan ang level niya sa 317 habang nagpa-farming siya sa mga Vampire City. Ang natitirang mga Vampire Cities ay nasa ilalim ng kontrol ng mga direct descendants. At marami pa siyang kulang para haminin ang natitirang bahagi ng Bayan kung isa sa alang-alang ito ay protektado ng mga alamat ng nakaraang henerasyon. Ang lupain na sinubukang protektahan ng kanyang kaibigan hanggang sa huli, upang mabawi ito balang araw, dapat siyang maging mas malakas. Sinasabi ni Greed na pagkatapos ay susubukan labanan ang mas malakas hanggat maaari sa silangang kontinente. Sinasabi ni Lowell na Mr. Greed, good luck, tinatanong ni Greed kung okay lang ba talaga siya, kahit wala siya. Sinasabi ni Lowell na ngayon, may Mr. Chasm pa sila, hindi niya na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa isip-isip ni Lowell na mapanganib pa rin ang mga bagay. Pero kung ipaalam niya sa kanya, hindi siya makakaalis kahit anong mangyari. Biglang tumakbo si Greed at sinasabi nito na sige, puntahan niya muna si Irene bago siya umalis. Sa isip-isip ni Lowell na sa sandaling makuha nila ang suporta ni Marquis Time, ang puwersa ng Overgeared ay agad natataas ng malaki, kaya dapat pumunta siya doon at tumutok sa paghunting, magiging hari siya ng kanlurang kontinente bago niya pa ito mapansin. Bumukas ang pinto at tinatanong ni Irene kung ano ang ginagawa niya. Sinasabi ni Greed na ito ay mga regalo, ang damit na ito, at siya rin, direct descendant. Vampire's Pajamas, rank, legendary. Sinasabi ni Greed na akala niya mahihiya siya kung ialok niya agad sa kanya. Kaya sinubukan niya muna, pero medyo maliit para sa kanya. Asawa ko, gusto niya bang subukan ito? Alisin niya ito, at isuot niya. Namumula at sinasabi ni Irene na walang saplot ang mga pajama na yun. Husband, pervert siya, sinasabi ni Greed na bilasan nila. Para masigurado niyang hindi siya mag-isa habang nasa silangang kontinente, kailangan niyang makuha ang kanyang pabango sa buong katawan para hindi siya malungkot. Napapasigaw na lang si Irene sa pinaggagawa ni Greed. Sa Ridden, may nagsasalita at sinasabi nito na maaari pa rin itong mapanganib. Ito pala si Stick at sinasabi nito na karamihan sa mga kasanayang may mataas na ranggo na lumaganap sa buong kanlurang kontinente ay inaakalang nagmula sa silangan. Ibig sabihin ang silangang kontinente ay halos tiyak na mas malakas kaysa sa kanluran. Sinasabi ni Greed na alam niya, tutal kahit ang formless sword technique ni Piaro ay sinasabing orihinal na nanggaling sa East Continent. Sinasabi ni Stick na dahil ang kapaligiran sa silangang kontinente ay mas malupit, ang mga halimaw ay dapat na mas malakas din. Sinasabi ni Greed na para maprotektahan ang mga nasasakupan niya at malampasan ang record ni Kraugle, dapat mas lumakas siya. Kaya kailangan niya siyang ipadala sa silangang kontinente. Sinasabi ni Stick na siya ang kanyang tagapagligtas, at siya din ang makakapagligtas sa Bayan at ang ama ng kanyang mahalagang estudyante. Bagamat maaari siyang mabuhay muli dahil sa isang pagpapala at sumpa mula sa isang Diyos, ang diwa ng kamatayan ay hindi nagbabago. Sana lang ay hindi niya dinadala ang kanyang sarili sa mga mapanganib na sitwasyon dahil sa napakaraming responsibilidad at pagiging mapagkumpitensya. Sa isip-isip ni Greed na oo, maaari niyang tapusin ang isang tiyak na quest at mawala ang lahat ng mga bagay na pinaghirapan niya. Sinasabi ni Greed na hindi siya maaaring magpatuloy sa paggawa ng karagdagan dahil lamang sa pagpaparami at pagpapahirap.
Handa siya, sa isip-isip ni Stick na hinihiling niya na ang bayani na magliligtas sa mundo ay tahakin ang madaling landas. Ngunit, siya ba ang nabigatan ng alikabok ng panahon? Bagamat pinapahinga niya ang iba, siya ay isang taong hindi tumitigil. Sinasabi ni Stick na wala siyang masasabi laban dyan. Naiintindihan niya, pero nakikiusap siya na kunin niya ito. East Continent Move ang Portal Scroll, maaari kang lumipat sa panimulang bayan ng Silangang Kontinente, sa Pangaea. Sinasabi ni Greed na yung scroll na nakita niya sa store ng Bane. Bibigyan niya lang ba siya? Tumatawa at sinasabi nito na libreng scroll? Ang galing ng serbisyo, salamat, Stick, aalis na siya. May kinukuha pa si Stick at sinasabi nito na Mr. Greed. At napapatanong ito kung umalis na ba talaga siya, pero paano ang return scroll? Naglakbay na si Greed gamit ang scroll at dumaan ito sa mga bundok, at sa mga katubigan. Sinasabi ng system na ang enerhiyang dumadaloy sa kalikasan ay napakakapal. Ang bilis ng iyong pagbawi ng mana ay tumaas ng 10%. Masyadong malakas ang gravity, ang kanyang strength at agility ay nabawasan ng 10%. Nabawasan ang bilis ng iyong recovery health, hindi mo kayang labanan ang impluwensya ng kalikasan. Pumasok ka sa Pangaea, panimulang bayan ng Silangang Kontinente. Sinasabi ni Greed na kaya ito ay isang kontinente na nakikinabang lamang sa mga salamangkero. Well, marami rin siyang kakayahan na kumukonsumo ng isang buong grupo ng mana. Sinasabi ng system na ikaw ang ika-31 manlalaro na nakarating sa Silangang Kontinente. Sinasabi ni Greed na ika-31, mukhang iilan pa ang pumasok mula noon, at ito ay Pangaea, starting town ng Silangang Kontinente, at napapatanong ito kung bakit napakalaki ng bayan. Parang mas malaki kaysa sa Riden, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Ethnal, at mas marami pa ang mga tao, at dahil tinatawag itong East Continent, akala niya magkakaroon ito ng magarbong Asian atmosphere. Pero, ito ay tila pinaghalong lahat, ang lahi ng mga tao, at maging ang construction style, halos lahat. Sa isip-isip ni Greed na anyway, naiinggit siya sa Panginoon. Ang kanyang lupain ay tila isang mahirap na disyerto na lungsod kung ihahambing. Dahil sa dami ng mamamayan, sigurado siyang malaki ang kinikita ng pinuno. Ang Silangang Kontinente ay maraming beses na mas malaki kaysa sa kanluran, tama ba? Una, kailangan niyang mang-alap ng impormasyon, curious siya sa mga teknik sa East. So, dapat ba siyang bumisita muna sa isang smithy? Lumapit si Greed sa isang matanda at nagtatanong ito. At sinasabi nito na excuse me, pwede niya bang sabihin sa kanya kung saan siya makakahanap ng isang smithy? Sinasabi ng matanda na isang smithy, mukhang ito ang unang pagkakataon niya sa Pangaea, kung paano siya humihingi ng isa, kapag sila ay nasa lahat ng dako. Mayroong higit sa 100 smithies sa Pangaea, ngunit ang pinakamahusay sa kanila ay ang White Hammer, sa silangan ng Black Anvil ng kanluran, ang Red Tongue sa timog, at ang Blue Flame sa hilaga. Ang 4 na lugar na ito ang pinakasikat. Dapat siyang makakuha ng isang bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyo sa alinman sa mga lugar na ito. Sa isip-isip ni Greed na mas maraming tao, mas maraming smithies ang kailangan, kaya natural lang. Ngunit sa kanlurang kontinente, pinaghihigpitan ng bansa ang bilang ng mga smithies dahil nag-aalala sila sa mga lokal na Panginoon. Ngunit tila iba ang mga bagay dito, kahit medyo malayo dito, ang pinakamalapit sa kanya ay ang silangan. Eto ba ang White, may tao ba dito? Sinasabi ng system na pumasok ka sa White Hammer Smithy. Ang mga blacksmith sa Silangang Kontinente ay may iba't ibang nakikitang mata kumpara sa mga blacksmith sa kanlurang kontinente. Ang mga epekto ng job pag Moss successor ay hindi mag-a-activate dito. Sa isip-isip ni Greed na kung hindi nila napapansin ang level niya, ibig sabihin kulang ang techniques ng blacksmith dito. Baka wala na siyang matutunan, grabe naman, siguro kailangan niyang mag-focus sa pag-level up at pagkuha ng mga title. May mga tunog ng mga martilyo sa paligid. At napapatanong si Greed kung ano ang naririnig nito na malinaw na tunog ng martilyo. Ang blacksmith ng lugar na ito ay tiyak na may skilled. Makikita na may mga kalalakihan na nagtatrabaho. Sumilip dito si Greed at sa isip-isip nito na masasabi niya lang sa mga galaw nila. Lahat sila at least advanced blacksmiths, ang dahilan kung bakit hindi umubra dito ang epekto ng pag-Moss successor ay hindi dahil kulang sila sa skills kundi dahil iba ang techniques. Hindi, mas magaling sila, lalo na ang forging technique na paulit-ulit na kurba at martilyo at ang metal.
Bagaman ginagawa niya rin ito sa paraang ito, dahil sa stamina at pasensya na kinakailangan, karamihan sa mga blacksmith ay umiiwas na gawin ito. Lalo na ang ideya ng paggamit ng isang martilyo na gawa sa parehong metal upang madagdagan ang kahusayan sa forging. Bagay na hindi niya man lang naisip, ito na siguro ang resulta ng kompetisyon. May 1 toneladang blacksmith dito, sinasabi ni Greed na maganda ito. Parang marami siyang natutunan dito, nagtataka siya kung ano ang likidong ginagamit nila para sa pagsusubo. Hindi na mamalayan ni Greed na may tao na pala sa likod, at tinatanong ng lalaki kung ano ang ginagawa niya newbie. Ito pala si White, ito ang White Hammersmith's owner. Binuhat si Greed at sinasabi ni White na siya na ang ika-6 na na-kick out pagkatapos na mag-aral ng smithy work at nakatayo lang. Kailangan niyang magmadali, sinasabi ni Greed na teka. Pumunta lang siya dito para makita, sinasabi ni White na as you can see, busy sila, kaya wala silang time para asikasuhin lahat ng apprentice. May ipapagawa siya sa kanya, kaya dapat ito ay sapat na, tama ba? Sinasabi ng system na ang isang quest ang nabuo, pagputol ng panggatong. Sinusubok ka ng may-ari ng White Hammersmithy na si White, pumunta sa kagubatan ng puting puno, putulin ang 200 taong gulang na puting puno, at ibalik ang mga ito. Malinaw na karanasan sa gantimpala 12%, maaari kang makakuha ng trabaho bilang apprentice ng White Hammersmithy. Galit na galit at sa isip-isip ni Greed na ang lakas ng loob niya na sabihan siya na mag-chop ng panggatong, gusto nilang gawing apprentice ang isang legendary blacksmith, wala na sila sa isip nila.